Turo natin sa kanila mga kaibigan is yung paggawa ng bootable device. No? Kasi yung parang naituro sa kanila is yung basic lang din. No? Yung paggamit ng CMD. Pero this time, ang parang ituturo na natin is yung easiest way. No? So sa paggawa ng bootable device, anong unang bagay yung dapat meron sa atin? Flash drive. Dapat meron tayong flash drive. Nung una, ang ginagamit pa lang natin is CD. CD pa lang yung ginagamit natin sa pag-install ng operating system. Flash drive, pangalawa, dapat meron tayong na-download na ISO file. Do you know what ISO file means? ISO file, ibig sabihin yung parang format ng mga operating system na dina-download natin. Katulad dito. Yan, ISO file. Windows 10, yung typical, Windows 11. Yan. Windows 10, Windows 8.1, Windows Vista, and more. Ang tuturo ko sa inyo, yung Windows 10. Pero parehas na lang later on kapag gagawa kayo ng bootable device para sa Windows 11. After all, sa mga bootable device, meron tayong 3 forms, no? UEFI boot, or yung GPT, yung parang latest versions na ngayon. Legacy boot or MBR boot, kadalasan yun para sa mga lumang mga units. Okay? Pero still then required na tignan natin sa BIOS kung ito ba ay supported ng legacy only, supported ng UEFI only, or supported both ng legacy and UEFI. Alright. Flash drive dapat meron kayo. Sunod, dapat ma-download ninyo ang ISO file ng operating system na gusto ninyong ilagay sa isang laptop. Typical naman, Windows 10, which is 7 GB, 7 gig. And then, susunod, dapat meron kayong pag-create ng bootable device na software, which is, yung i-introduce ko na sa inyo, Rufus. Rufus is a free yun mga kaibigan, free na software. Ito yun. So, una, i-plug in lang muna natin yung ating bootable device. Ang ituturo ko lang muna sa inyo dito is yung paggawa ng single. Okay? Single na bootable device. Pwedeng, for example, meron kayong dalawang drive, dalawang USB or flash drive, UEFI and MBR, or pang GPT at pang MBR. Okay? So, dito tayo sa Rufus, right-click natin, run as administrator, yes. And then, magpapakita to. Once na na-plug in na ninyo yung inyong flash drive, automatic na ma-detect yung inyong flash drive dito. Okay? Then, select. Una sa lahat, make sure na na-download na ninyo yung inyong ISO file. Then, hanapin natin yung ating ISO file. So, yun. Operating systems. Ito yung lalagay natin. Windows 10. Okay? Professional version. Depende na sa inyo later on kung anong gusto nyo ilagay. Windows 7, Windows 11. Open. Okay. Ilagay na. Next. Anong bootable device yung gagawin natin? Pang MBR ba o pang GPT? Again, MBR kadalasan, para less explanation na tayo, para yun sa mga older versions ng mga unit. Okay? MBR. Para sa mga newer versions naman, GPT. Okay? At meron din naman mga units na supported ang MBR and GPT. Okay? So, pang older version tayo, dito tayo sa may MBR. Okay? Click nyo yan, and then click nyo lamang ang start, hintayin nyo lamang na matapos. Pero this time, anong unit yung ayusin natin? Ang supported dito is UEFI or GPT boot, no? So, ang gagawin natin bootable device pang GPT. Kasi newer version na itong unit na to. Alright ba tayo doon? So, ang gagawin natin is GPT. But para mas safe, dapat meron na kayong dalawang drive. Pang GPT and pang MBR. Pero later on, matututunan nyo rin kung paano gumawa ng bootable device na lahat ng mga ISO files, Windows 10, 11, 12, walang 12, Windows 7, nasa iisang drive na. Lahat. Okay? Matututunan nyo rin later on kung paano gumawa ng multi-bootable device. Nandiyan na. Ano ba itong mga to? Hindi ba OS itong mga to? OS yung mga yan. Ano yung naabutan niyo yung OS? Windows 7 ba? Windows 10? Windows 7. Windows 8. Which is, I think, 11. 8.1. No, we do not recommend them anymore kasi ang Windows 8 and 8.1 version is, I think, the worst operating system as per review. So, Windows 10 para sa mga regular clients natin. Nailagay na natin yung Windows 10, tama? Nandun na yun. ISO. Select.
GPT ang gagawin natin, and then start. Okay, it will erase all yung lahat ng mga naka-store sa ating flash drive. Okay? Okay. Ngayon, ang gagawin na lang natin is hintayin natin na matapos yan. Then after that, pwede na natin itong gamitin, itong bootable device na to reformat this unit. Okay ba? Saan natin i-install ang operating system? Saang parte ng laptop? Sa anong pyesa? Gumawa tayo ng bootable device. Ngayon, saan sa tingin niyo may install yan? Ano ba yung iba't ibang uri ng mga drive na meron tayo? Typically, hard drive. Hard drive. Ganito ang itsura ng hard drive. Okay? Pero ito, ang disadvantage kasi is mabagal. Kung bakit mabagal ang startup ng computer mo is because naka-hard drive. This is a 2.5 SATA hard drive. This is a 3.5 SATA hard drive. Okay? And then, ang ginagawa na natin, ano ba yung basic na ginagawa natin kapag meron tayong client na sinasabi mabagal ang unit? Virus? Aha. Ano bang dahilan kung bakit natin parang nire-reformat ang isang unit? Mabagal mag-function, pwede rin. May virus, pwede rin. Full clean, no? Pero kadalasan, sira yung hard drive. No, hindi na tayo pwedeng mag-reinstall ang OS kung sira yung hard drive. Okay? Kadalasan naman na sintomas niyan is, for example, super bagal na ng computer mo at parang kokonti na lang yung space. So, nagre-reformat tayo during that time. Pero, sa panahon ngayon, pag mabagal yung system ng ating client, yung computer ng ating client is SSD upgrade. This is a hard drive. This is a solid state drive. Ang pinagkaiba nito, this one is parang merong CD dun sa loob. Ito naman, made out of memory. Super gaan lang nito. Napakagaan lang. Pag ilagay mo to sa iyong unit, ito yung i-install mo ng operating system. Okay ba? Yes. Kapag ka mabagal ang isang computer, yun na yung ginagawa natin. I-upgrade natin to SSD. Okay? Isa pa na dahilan ng pagbagal ng computer is kung mabagal talaga siya. Kung talagang low spec siya. Do you know what low spec means? Hindi ganun kataasan ng specs. That means, kung mabagal, wala kang magagawa doon. No? Kasi yan ang binili mong unit. Sure, okay, just na may upgrade yung dali mo. Wala rin just may upgrade unit na yun. Meron chance. Meron chance. Pero hindi. Yung sinasabi ko lang, yung ano ba yung mga rason kung bakit mabagal? Maraming naka-install na programs. May virus, yung sinasabi mo. Merong bad sector, meron ng parang error itong hard drive. Isa pa, may katagalan na rin yung hard drive na ginagamit mo. Isa pa, pwede rin namang low spec talaga yung computer mo. So kahit mag-upgrade ka, meron lang konting pagbabago. Pag ganyan na, tapos na. Close. Kaya na ba tayo? Ganito na magiging itsura ng bootable. Yan, ganyan na. Ay, dapat ba na di ba yung setup? Ganyan na ang bootable. Anong nilagay natin na OS dito? Windows 10 yung nilagay natin. Anong bootable device to? GPT. Okay. Try natin to. Unless na lang kung ito pala is MBR. No? Kailangan? So, ang pagpasok ng BIOS, depende yan sa model ng inyong unit, hindi natin pwedeng ituro dito o i-disclose, no? Pero ang karaniwan naman ginagamit, pwede nyo i-search later on kung paano pasukin ang BIOS. Ang pagpasok ng BIOS, depende yan sa unit. Okay? Merong iba't ibang mga boot keys or BIOS key, no? For example, sa Acer F2, meron din namang ibang mga units na gumagamit ng Escape, F1, F8, F12, no? Delete. Pero ito, ang nagamit natin is yung delete, yung F2. Alright? So, discard lang muna natin to. Ngayon, paano ba i-check kung itong unit na to ay supported ng MBR or GPT? Punta kayo dito sa may chipset, security, boot. Makikita ninyo dito. Yan. UEFI hard disk. That means, ito ay, so ang supported dito ay
MBR? Ah? Ano? Anong nakalagay? Dual. So, ibig sabihin, pwede ang GPT and MBR. Tignan natin yan. O, diba? Nandito na. Ano yung ginawa natin na bootable device? GPT, ano yun? Legacy or UEFI? UEFI. Yan ang pipiliin natin. Kung naka-dual boot siya, di ba yung mga katay kadaduwa? Yes, sir. So, UEFI yung pipiliin natin kasi UEFI yung ginawa natin. Enter. Ngayon, nakita na natin na okay pala siya pang legacy and pang MBR. So, ang pinili na natin is yung UEFI. Okay. Nakasampak na yung bootable device, ha? Okay. No. Then, punta tayo sa my boot. Dito sa my boot. And then, dapat ang boot option 1 is yung inyong bootable device. Okay? Yung bootable device dapat ninyo ang option 1. Hanapin natin dito. Nasaan yung bootable device ko? Option number 7, sir. Yan. UEFI. Generic Flash Disk. Yan. So, dapat ito ang number 1. Susunod dyan is yung drive na i-installan natin, which is ito. Or yung MC-Tech 256GB. Okay? MC-Tech, yan yung brand ng drive na nandito sa loob. So, dapat number 1 yung ating ito. F6. No. Dito sa option number 1. Enter natin yan. And then, piliin natin. Meron din naman sa mga laptop kadalasan, for example, number 5 yung inyong flash drive. Para itaas yan, pindutin nyo lamang ang F6. Pero iba dito. So, kailangan i-select natin siya. No? Para, yung F6, agpangato din yun kasi select mo. For example, napagdating number 7, dito mo F6 hanggang sa mapupunta siya sa number 1. Pero this time, dito tayo sa number 1, select natin, enter. Then, piliin natin yung ating bootable device. Enter. So, siya na ang number 1. Tama? Susunod na dyan ang ating, wait lang. Ito, dapat mailipat natin sa number 2. Number 2. Nasaan na yun? Mali. Sir, yun yung number 1. Dito sa number 2, ilipat natin yun. Yan. Then, itong number 3, isunod na rin natin yung hard disk na to. Okay na ba tayo dyan? F10. F10 to save. Yan. 64-bit to, di ba? 64-bit to, di ba? Enter. And then mag-a-appear to. So, ang pipiliin natin dito, language to install, okay na yan. Sa time and currency, ang pipiliin natin is English, English Philippines, then keyboard, United States International. Yes. Next, install now. Ngayon, since sabi ni Bossing full clean, burahin natin lahat ng mga partitions. Okay? I don't have a product key. Click lang muna yan. And then, ang pipiliin natin ay Windows 10 Pro. Windows 10 Pro. Next. And then, sunod pa dito. Sige. I accept. Next. Custom. Ngayon, sabi ni Bossing, i-full clean mo na lahat. Delete lahat to. May delete na mami na Yes, sir. Depende yan sa client. No baga na, nga hanggang mabura digiti files na, madiskarte ka dapat dyan. No? Pero binura kami natin, ibig sabihin, nabura na natin lahat, wala ng file. Next. Mag-install na tayo. Hintayin nyo lang na matapos to. Then, later on, pag may magpakita na restarting Windows in 10 seconds, hugutin agad ang Yes, sir. flash drive. Okay. 3 seconds pa. Malapit na matapos yan. Gusto kong mayroon sa maghugot sa flash drive, pero careful lang. Kasi ang mangyayari pag hindi nyo hugutin. Maulit mo ka. Yan, ngayon, ang gagawin na lang natin, hintayin natin na mag-loading or whatsoever, then isa-set up na natin kung Philippines ba yan o Chinese or whatsoever. Tayo, Philippines. And then, piliin natin dito sa keyboard layout, United States, International, yes, skip. And then, ipapakonnect tayo dito sa internet. Pero since wala pa tayong internet, I don't have internet for the meantime. Yan, ma-update yung drivers natin. Okay, pero pwede natin gawin yan mano-mano later on. Continue with limited setup, magre-restart yan.
Hintayin nyo lang ulit na mag-restart. So, ulit doon sa may connect to the internet connection, internet, parang ganun. Pero hindi pa natin siya i-connect. Mamaya na lang tayo mag-update ng drivers. Cut mo pa lang po. So yan, I don't have internet. Continue with limited setup. And then, who's going to use this PC? Next. Maglalagay ba kayo ng password? Hindi. Hindi na. Hindi na, sir. Kung hindi na, next. Accept. No. Hi. Mag-update na tayo ng drivers. After mag-update ng drivers through internet connection, mag-install ng softwares. MS Office, Google Chrome, Google na. Ang kagandahan naman na, very important yung pag-update ng drivers kasi pag hindi mo in-update yung drivers, especially sa display at sa iba pang mga drivers, no, or softwares, hindi mo yan maiko-connect sa TV, hindi mo yan maipo-project sa mga projectors or whatsoever. Katulad nito, dapat pag nag-Windows P tayo, nag-connect tayo sa projector or sa TV at walang display, Windows P, sabi, Windows P, yan, dapat magpakita to. Pero kung nagpakita dito, you need to update your drivers para sa graphics. That means kailangan mo pa siyang i-update. Cut mo pa lang po. Bagong reformat ito. Ngayon, kung i-check natin yung partition, this PC, iisa na lang. Kasi na full clean siya. Wala nang laman yan. Ang susunod na gagawin natin is i-connect to sa internet. Then pagkatapos natin i-connect sa internet, punta lamang kayo, katulad ng naituro ko kahapon, dun sa may Windows Update. Then, pag malakas ang internet niyo, mas mabilis lang siya. I-check for updates lang niyo. Then, magda-download, mag-i-install ng mga drivers, no? Then after that, i-require din kayo na you need to restart your PC, parang gano'n. I-restart nyo lang yon hanggang sa matapos siya. Huwag papatayin yung unit. Okay? So, gano'n yung mangyayari kapag nag-update na tayo ng mga drivers. Okay ba yun? O katulad nito, hindi natin ito pwedeng i-project sa TV o sa projector kasi nga, your PC can project to another screen prior to installing the driver. Yan ang magiging error. So, very important na mag-update tayo ng mga drivers. Yun na yung ginawa kong process. Connect sa internet, Windows Update, hintayin lang na mag-update. Depende yan sa lakas at speed ng inyong internet. Okay ba tayo doon? And after that, assume na tapos na yan. Susunod na tayo, software installation.